Magandang araw. General Casimero nagpahiwatig, WBC belt ni Carrington ang target. Yo, WBC, you know the vibe. WBC coming up. Kasunod na ba ang title fight? General Casimero nag-iwan ng pahiwatig matapos mag-post hawak ang WBC belt. Naging mainit muli ang usap-usapan sa mundo ng Philippine boxing matapos mag-post ang dating world champion na si General Cuadro Alas Casimero sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing video, proud na ipinakita ni Casimero ang WBC belt na may simpleng caption na Hello WBC. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng mga fans ay ang kanyang pahayag habang hawak ang corona. Yo, WBC Unified, WBC coming up. Pahiwatig sa WBC Featherweight Division. Hindi ito ang unang beses na nag-post si Casimero tungkol sa WBC belt. Dahil sa sunod-sunod na pahiwatig na ito, naniniwala ang marami na may malaking ilalabas na anunsyo ang kanyang kampo sa mga susunod na araw. Matatandaang pumasok na si Casimero sa top 15 at kasalukuyang nakapwesto bilang rank number 11 sa WBC Featherweight Division. Matapos ang kanyang laban kay Luis Nery, ang pagkakabilang niya sa mga top contenders ay isang malinaw na senyales na sa Featherweight Division na nakatutok ang kanyang career path. Posibleng matapat kay Bruce Carrington. Dahil nasa top 15 na si Casimero, legal at kwalipikado na siyang hamunin ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion na si Bruce Carrington sa pamamagitan ng isang voluntary defense. Hindi rin problema ang usapin sa negosyo at pondo dahil kayang-kayang maglatag ng malaking offer ang promoter ni Casimero na si Kameda para mapapayag si Carrington na makipagpalitan ng mukha sa Pinoy fighter. Abangan ang susunod na akbang. Kasalukuyang naghihintay ang buong boxing community sa opisyal na kumpirmasyon kung sino ang susunod na mga kalaban ni Cuadro Alas. Ngunit sa mga huling galaw at pahiwatig na Casimero, tila malaki ang posibilidad na isang world title fight agad ang kanyang susunod na kakasahan. Magandang araw. Muling nabuhayan ng pag-asa at pananabik ang mga boxing fans matapos paulit-ulit na mag-post ang dating multi-division world champion na si General Casimero sa kanyang social media na suot ang prestiyosong WBC belt. Ang muling pagpapakita niyang ito ng berdeng sinturon ay nagdulot ng malaking ingay, lalo pat sa buong makulay na karera ni Casimero ay hindi pa siya kailanman nakahawak o nakapanalo ng opisyal na titulo mula sa World Boxing Council WBC. Kasabay ng payag ng kanyang kampo na may nilulutong laban, tila malinaw na ang tinutumbok ng kanyang radar ang makasungkit ng ginto sa featherweight 126 pounds division at mapunuan ng kulang sa kanyang collection. Dahil nakapesto si Casimero sa number 11 ranggo ng WBC sa bagong timbang na ito na opisyal na pasok sa top 15 contenders, mayroong malaking pinto na nagbubukas para sa isang mabilisan title shot. Ito ay sa pamamagitan ng voluntary defense ng kasalukuyang WBC Featherweight Champion na si Bruce Carrington. Bagamat karaniwang ginaganap sa Amerika ang mga laban ng kampiyon, hayagang inihayag ni Carrington sa mga nakaraang panayam na pangarap niyang makaranas na lumaban sa Japan. Una sanang target ng Amerikanong kampiyon ang monster ng boxing na si Naoya Inoue. Ngunit dahil abala pa ito sa pagdomina sa mas mababang timbang 122 pounds, si Casimero ang lumalabas na pinakaswak at pinakamaingay na alternatibo. Lalong naging mainit ang pangalan ni Casimero sa radar ng mga kampiyon dahil na rin sa kanyang pinakauling kaangangang tagumpay. Kakapanalo lang ng Pinoy boksingero kontra sa kilala, elite at top-rated fighter na si Luis Nery. Isang laban kung saan ipinamalas ni Casimero ang kanyang natatanging lakas matapos pabagsakin si Nery ng 6 na beses at tapusin ang laban sa loob lamang ng 4 na round. Dahil nakabase sa Japan ang kanilang promosyon, napakalaki ng bentahe ng promoter ni Casimero na si Koki Kameda ng 3150 Promotions na maikasa ang mega fight na ito sa Tokyo o Osaka. Kayang-kaya ng kampo ni Kameda na maglatag ng malaking pondo at premyo upang maakit sa Carrington na lumipad patungong Japan para sa isang voluntaryong pagdepensa ng kanyang titulo.
Kung sakaling magkailangan sa negosasyon ang magkabilang kampo para sa direktang title shot kay Carrington, marami pa rin naman bigating landas sa top 10 ng featherweight division ang pwedeng lakbayin ni Casimero. Sa katunayan, bagamat wala pang opisyal na anunsyo, may mga umuusbong na bulong-bulungan sa boxing circles na isa sa mga tinitingnan matinding plano ng Kameda Promotions ay ang dalhin sa Japan ang pambato ng United Kingdom na si Nick Ball upang makatunggali ni Casimero. Ang bentahe sa posibleng engkwentrong ito ay ang double option na makukuha ni Casimero dahil si Nick Ball ay kapwa top-rated contender sa dalawang pangunahing boxing bodies, ang WBC kung saan kampiyon si Bruce Carrington at WBA kung saan hari naman si Brandon Figueroa. Ang sinumang manalo sa laban na ito ay otomatikong magkakaroon ng gintong karapatan na humabol sa alinman sa dalawang federasyon. Ang ganitong uri ng bakbakan ay siguradong magsisilbing mabilis ang daan para kay Casimero upang pwersahin ang mga kasalukuyang kampiyon na harapin siya. Sa uli ang paulit-ulit at muling pagpaparinig ni Casimero gamit ang WBC belt ay hindi lang basta forma. Ito ay isang malinaw na pasilip sa isang planadong pagsakop sa featherweight division na posibleng yumanig muli sa mundo ng boxing sa Japan upang tuluyan ng makamit ang mailap na WBC title. Ayon sa ulat sa Boxing News 24, bukas si Bruce Carrington na harapin si Naoya Inoue sa Tokyo, Japan. Matagal na daw na pangarap ni Bruce Carrington na makatapak at makalaban sa Japan noong 2020 Tokyo Olympics pa lang, kung saan dapat siya mag-qualify, kaya naman naghahanap siya ngayon ng paraan. Ang kaso wala pang plano si Inoue na umakyat sa 126 pounds ngayon. Pero sino ang pinakamabilis at lohikal na alternatibo para matupad ang pangarap ni Bruce Carrington na lumaban sa Japan? Walang iba kundi si Cuadro Alas dahil kasalukuyang pasok si Casimero sa top 15 ng WBC kung saan number 11 nga siya ng WBC. Kaya dahil dito napakadali at legal na maaprubahan ng isang voluntary title defense. Sakto pa dahil ang plano ng Kameda Promotions ay gawing 4 Division World Champion si Casimero at si Carrington ang perpektong target. Walang magiging problema sa bayaran kasi kilala itong si Koki Kameda at Kameda Promotions sa pagiging galante at agresibo pagdating sa pagpupundo ng mga malalaking laban sa Japan. Lalo na kung ang mga kalaban ay tulad ni Casimero na may malaking hatak sa mga manonood. Kaya pagdating sa payout o premyo, kayang-kaya nilang pantayan o lagpasan ang demand ni Carrington. At ito ang maganda para kay Casimero. Sa uling laban ni Carrington, nabunyag ang kanyang malaking kahinaan. Nakitaan siya ng butas matapos masaktan at dumaing sa mga patama sa katawan. Kilala pa naman si Casimero sa paggiba ng bodega. Kaya kapag naamoy ni Cuadro Alas ang mahinang bodega, ay siguradong tulog ang Amerikanong kampiyon na si Bruce Carrington. Magandang araw. Dahil pasok na si Janrel Casimero sa top 15 ng Super Bantamweight at Featherweight Division. Number 4 siya sa WBO Super Bantamweight at number 11 sa WBC Featherweight. Kaya kwalipikado na siyang piliin ng mga kampiyon para sa isang voluntary title defense. Kaya pwede siyang makasagupa ni Naoya Inoue na WBO Super Bantamweight Champion o ni Bruce Carrington na WBC Featherweight Champion na bakante pang schedule para sa isang voluntary fight bago matapos ang taon. Kaya posibleng makuha na ni Casimero ang pangarap niyang maging 4 Division World Champion. Samantala, kumpirmado na nakapili na si Casimero ng promotion na kanyang pipirmahan matapos siyang magdalawang isip sa pagitan ng MP Promotion at Kameda Promotion, ay napagpasya ni Casimero na pumirma sa Kameda Promotion ng Japan na pag-aari ni Koki Kameda na inaasahan na magaganap sa susunod na linggo upang malaman na rin kung sino ang kanyang susunod na mga kalaban. Kaya exciting ito, siguradong malupit ang mga kalaban na sunod ni Casimero dahil balitang title eliminator daw ito ayon sa plano ni Kameda. Ito naman ang tingin natin na dahilan kung bakit mas pinili ni General Casimero ang Kameda Promotions kaysa MP Promotions. Ang pangunahing pangarap at pinakamalaking payday na hinahabol ni Casimero ay ang makasagupa ang Japanese superstar na si Naoya Inoue. Dahil nakabase sa Japan ang Kameda Promotion, mas madali para sa kanila makipagnegosasyon sa kampo ni Inoue o Hashi Promotions at sa Japan Boxing Commission JBC. Mas pamilyar ang mga
Kameda sa takbo ng boxing sa Japan. Kaya mas mabilis nilang naikakasa ang mga laban ni Casimero doon. Gaya ng naging tagumpay niyang knockout victory laban kay Luis Neri sa Japan. Hindi naging maganda ang huling yugto ng pagsasama ni Casimero at ng presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons. Naging usap-usapan sa boxing community ang issue tungkol sa hatian ng kita, purse split. Dahil sa sirang relasyon ni Casimero at Gibbons, mahirap nang ibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang kampo. Nang mawalan ng promoter si Casimero at iwanan ng kanyang dating Japanese backer na Treasure Boxing Promotion dahil sa mga issue sa timbang, ang Kameda Promotion ang sumagip sa kanyang karera. Sa mga payag ni Casimero sa media, hayagan niyang pinasalamatan si Koki Kameda sa pagtitiwala sa kanya noong panahong binitawan at minaliit siya ng ibang tao. Ang tiwalang ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na magdisiplina at umakyat muli sa WBO rankings. Sa ngayon, ang pinakamalaking pera at maaksyong laban sa timbang ni Casimero, super bantamweight at featherweight ay nandoon sa Japan at iba pang bahagi ng Asia, gaya ni Inoue at Junto Nakatani, habang ang lakas naman ng MP Promotions ay mas nakatutok sa merkado sa Amerika at mga laban doon. Para sa kasalukuyang estado ng karera ni Casimero, mas praktikal at madaling magkalaban kung nakabase siya sa promosyon na may direktang impluensya sa Japan. Kaya mas tama na pinili niya ang Kameda Promotions kaysa MP Promotion.